Dear heart, kung namangha ako sa stretch limo, 1,000 ulit nyo ng pleasant shock ko sa tirahan ni Madam Yasmin. Parang palasyo. Ang una kong sumaisip, hindi kaya ako maligaw sa loob nyo? Naisip ko rin, mukhang sinuswerte nga ako. Pagpasok sa loob ng bahay, sinamahan ni na Ahmed at Latifa si Trisha sa second floor. Talagang lulang-lula si Trisha sa rangya ng bahay. Kinalabit siya ni Latifa. Hindi ito fluent mag-English. "Madam, waiting up there," sabi ni Latifa. Suya ang tono. Si Ahmed ay halos nasa itaas na ng hagdan. Bit-bit ang 2 bagahe ni Trisha. Nasa 31 steps yata ang malapad at paikot na hagdan. "There." Itinuro pa ng kusinera ang direksyon ng itaas. Sabay na silang umakyat ni Latifa. Sa itaas, nakita ni Trisha na nakatigil si Ahmed sa harap ng isang silid. Sa dulo ng koridor, sa gawing kaliwa, ibinabanyo ng 2 maleta sa sahig para buksan ang pinto ng kwarto. Dediretso sana doon si Trisha. Pinigil siya ni Latifa. "Madam, waiting there." Anito at nagpation na sa paglakad. Tumigil ito sa pinto ng obviously ay master bedroom. Nasa gawing kanan ito ng corridor. Kumatok doon si Latifa. Hindi naintindihan ni Trisha ang isinagot ng nasa loob, pero na-recognize niyang tinig iyon ni Madam Yasmin. For the past 4 months ay siya ang regular na nag-aasikaso rito sa tuwing paparoon ito sa beauty salon. Iniikot pa bukas ni Latifa ang doorknob, pero hindi nito iyon tinuluyang itulak para buksan. Iminwestra nito kay Trisha na pumasok na siya. Iniwan na siya ng kusinera pagkaraan. Hindi na namangha si Trisha sa nakita roong karangyaan. May bilog na dining table, 4 katao. Sa kanan makapasok ng bedroom. May lounge area sa kaliwa. Ang 4-poster bed ay nakakubli sa likod ng antigong divider na tad-tad ng kung ano-anong makikislap na mga bato. Sa gawi pa roon sa kaliwa, ina-expect ni Trisha na may sariling bathroom at siguro'y naroon din ang extensive wardrobe ni Madam. Sa maraming beses niyang pag-aasikaso rito sa parlor, hindi ito kailanman nag-ulit ng damit o ng headscarf. At iyon ay kahit ang tradisyonal na kasuotan ng mga babaeng tagaroon ang suot nito, ang jilbab. Horrible, isn't it? Nagitla si Trisha. Si Madam Yasmin ang nagsalita. Nanggaling ito sa veranda na nakukurtinahan ang pinakapinto. Hindi agad makasagot si Trisha. Namilog ang mga mata niya sa pagkabigla, pagkakita sa bago niyang employer. Hindi siya nagitla sa biglang pagsulpot ng amo from behind the curtains. Ang ikinasorpresa niya ay ang suot nito. Hindi ito naka-jilbab. Ang dress na tila overcoat na sarado sa leeg at ang laylayan ay hanggang sakong. Wala rin itong headscarf na pantakip sa buhok, sa tainga, sa leeg. Naka-tank top si Madam Yasmin. Walang bra at naka-shorts. Magkaterno ang blusa at shorts nito. Pula na may maliliit na floral prints. Nabigla si Trisha dahil nagmukha siyang higit na matanda dahil sa kanyang suot. Brown na pantsuit ang suot niya. Mahaba ang manggas niyon at
Hindi hapit sa hita niya ang pants. Maluwang din ang blusa niya. Nakakubli ang lusog ng kanyang boobs. Ang maliit na baywang, ang bilugang balakang. Ang alam niya, mula na rin sa mga staff sa parlor, over 30 years old na si Madam. Pero ngayong makita niya ito na walang makeup at litaw ang slim na magandang katawan, para lang itong 20 anyos na dalaga. And she was smoking. Natawa si Madam Yasmin. Isa pa iyong ikinabigla ni Tricia. Ang pagtawan ito. Malakas. Bigay na bigay. Sa parlor kasi, ni minsan ay hindi nila nakitang ngumiti man lang si Madam. Look at you. Tumatawa pa rin sabi nito kay Tricia. Seems as if you've seen a ghost. Do I look like a ghost to you? Pardon me, Madam, sabi ni Tricia. But I was so used to seeing you all covered up. And what do you think of my bedroom? Anito? Horrible decor, isn't it? Actually, nilinga ni Tricia ang kabuuan ng master bedroom, pati ang pailan-ilang painting sa dingding. Everything here is in keeping with the overall decor of what I have seen in the grand hall downstairs. Everything except? Tanong ni Madam Yasmin. I don't think I mentioned the word except, Madam, sagot ni Tricia. But you obviously have that word at the tip of your tongue. Nakangiting sabi ni Madam. Come on, do tell me what's horrible in my bedroom. Sumulap si Tricia sa antigong divider na tattad ng kung ano-anong bato. May iba-ibang kulay, pero wala siyang sinabing anuman. Humagalpak ng tawa si Madam Yasmin. Lalo nang nasyak si Tricia. Akala niya, ang mga babaeng members ng royalty ay laging ladylike kumilos o tumawa. Si Madam Yasmin ay hindi. Maya-maya, anito kay Tricia, all right, you passed my test. You're not the usual yes man like all the other servants here. Gustong mapangiwi ni Tricia sa salitang servant. Always be honest with me, okay? Sabi ni Madam. We're going to get along fine that way. All right? Tumango si Tricia, nangakong magiging laging honest sa amo. Good, ani Madam. You are now officially my personal hairdresser and manicurist, and personal assistant as well. Napakunot mo si Tricia. Hindi ganoon ang original job offer nito sa kanya. Madam, nag-aalangang sabi ni Tricia, I know how to do your hair and nails, but personal assistant? Come on, sabi ni Madam. I saw your resume with the manpower agency that brought you here. You're not really a hairdresser, although you trained briefly for it. Natanto ni Tricia na hindi pala siya basta pinili ng kaharap batay sa husay niyang mag-ayos o magkulay ng buhok at maglinis ng mga kuko. You have a degree in sociology. You may not have had a job in your country using your college degree, but you have more qualifications than a mere hairdresser. Now, where is your passport? Tanong pa nito. I can show you my passport, Madam. It's in my handbag. In-indicate ni Tricia ang kanyang shoulder bag. Pero nagtanong muna siya.
May I ask why you asked for it? Because nakangiti si Madam ng pilyang ngiti. I will sponsor your application for a multiple entry tourist visa to the United Kingdom. Bago matapos ang buwan na iyon, on the way na sa London, sina Tricia at Madam Yasmin. On the way na rin sa pagkadurog ang puso ni Tricia. Pero syempre, wala siyang ideya sa nakatakdang malaking pasakit sa kanya. Pero bago ma-issuehan ng UK visa si Tricia, nagkausap muna sila ni Arlene. Ano? Okay ka lang sa bago mong trabaho? Bungad ni Arlene sa telepono. Si Madam, sagot ni Tricia. Mabait siya, madaling kausap. Yun nga lang, kahit 10 oras, ginigising ako pag type niyang ibahin ang kulay ng buhok niya. Nagpapa-change polish din halos araw-araw. Tumawa si Arlene. Sino naman ang makakakita kung nag-iba siya ng kulay ng kuko o ng buhok? Lagi namang may takip ang buhok at mukha niya. Di ang asawa niya, sagot ni Tricia. Ano bang itsura ni Sir Rashid? Curious talaga si Arlene. Si Melissa pa lang ang nakamit doon at minsan lang. Gwapo raw. Di ko pa siya nakita, Arlene, sagot ni Tricia. Maaga yung umaalis at gabi na kong dumating. Lagi lang ako sa bedroom ko. Hindi na sinabi ni Tricia kay Arlene na magkabukod ng silid ang mag-asawa. Ang bedroom ni Sir Rashid ay nasa kabilang wing ng second floor. Bakit nagkukulong ka lang sa kwarto mo? Usisa ni Arlene. Ayokong umistambay sa ibaba kasama ng ibang domestic staff, sagot ni Tricia. Konti lang ang English nila. Hirap kaming magkaintindihan. Walang ibang Pinay. Di boring pala dyan, bulalas ni Arlene. Hindi tulad dito sa parlor. Oops! Biglang naalala ni Tricia. Tinawagan nga pala kita para manghiram ng iba mo pang Tagalog pocketbooks. Inuulit-ulit ko na lang basahin itong mga dala ko. Yun lang pala, sabi ni Arlene. Thanks, Arlene. Mamaya, sasabihin ko kay Madam na padaanin yung driver dyan sa parlor para kunin ang mga ipahihiram mo. Kung ako lang magsasabi, sisimangutan lang ako ng driver. Yung driver na sumundo sa'yo rito? Tanong ni Arlene. Ibang driver ito, sagot ni Tricia. Karelyebo yata ng personal driver ni Sir. Hindi mo ba kasundo ang ibang mga kasama mo riyan, Tricia? Sagot ni Tricia. Ang sungit nila sa akin. Lalo yung asawa ni Ahmed, si Latifa. Cook yun dito. Yun ding mayordoma, mga maid. Ang susuplada rin sa akin. Ang hirap pala ng lagay mo riyan, Tricia. Isumbong mo kaya sa amo mo, suhestyon ni Arlene. Baka sila makagalitan, Arlene, dahil sa akin. Ayoko namang mangyari yun. Ikaw, sabi ni Arlene, nasa iyo yan. Ikaw ang nakikisama sa mga walang pakisama. Oo nga pala, Arlene. Baka next week nasa England kami ni Madam. Wow, ang sarap naman, bulalas ni Arlene. Pero hindi pa yan ang good news ko. Meron pa? Sabik na tanong nito kay Tricia. Nagparekomenda sa akin si Madam ng kamag-anak ko na pwedeng maging personal driver niya. Ayaw niya raw na laging nangihiram ng driver ng asawa niya pag lalakad siya. Aba, okay, sabi ni Arlene. Direct hire para walang placement fee.
Ayaw ni Madam na hindi padaanin sa agency ang kukuning driver. Mas mabilis daw maayos ang documents pag agency ang nag-handle. Pwede na rin, sabi ni Arlene. Ano, may inirekomenda ka na? Si Alex, sagot ni Tricia, ang inirekomenda ko kay Madam. Now I know kung bakit parang ang saya-saya mo, ani Arlene. Malapit na kayong magkasama sa iisang bubong ni Alex. Baka pagkagaling daw namin sa England, sagot ni Tricia. Nanunukso ang tono ni Arlene. Sinuswerte ka nga yata. Hamo, ani Tricia, iwi-wish ko, swertihin ka na rin sa kapenpal mo. Sana nga, Tricia, sabi ni Arlene. Gustong-gusto ko nang umalis dito sa bansang ito. Ako, basta narito na rin lang si Alex, hindi ko siguro gugustuhin makabalik agad sa Pilipinas. Sabi ni Arlene, nanunudyo. Mukhang nag-i-imagine ka na ng kung ano kay Alex ng lagay na yan. Sabay na nagbungis-ngisan ang magkaibigan. Nang araw na lumipad sina Tricia at Madam Yasmin, ay siya ring araw ng una niyang makaharap ang mister nito. Medyo nabigla siya pagkakita kay Rashid Zahir. Matangkad ito, matipuno ang katawan, very dignified ang dating, at gwapo. Ang traditional na kasuotan ng suot nito. Ang mahabang puting damit at imama o turban. First time ni Tricia na humanga sa gandang lalaki ng taga roon nang hindi siya na-distract sa thawb at imama. Pero kahit gaano katindi ang physical attraction ni Rashid Zahir, obvious kay Tricia na malaki ang age gap nito sa misis. Alam na ni Tricia na 28 anyos lamang si Madam Yasmin. Nagmumukha lang itong over 30 years old kapag makapal ang makeup. Bahagya lang siyang tinanguan ni Rashid pagkapakilala sa kanya ng amo. Nasa misis ang buong atensyon ng mister. Sa kanilang language, nag-usap ang mag-asawa habang on the way sila sa airport. Iyahatid silang mag-among babae ng amo niyang lalaki. Nasa backseat ng stretch limousine sina Madam Yasmin at Sir Rashid. Nasa passenger seat naman si Tricia sa unahan. Si Ahmed ang nasa manibela. Kahit hindi naiintindihan ni Tricia ang usapan ng mag-asawa, halata niya na puno ng pag-aalala ang tinig ng among lalaki. Si Madam Yasmin naman ay formal lang. Iisipin siguro ng iba na nakikinig ang misis sa mga sinasabi ng mister. Pero sa 4 na linggong pagtatrabaho ni Tricia sa amo, alam niyang bored ito sa pakikinig at inip ng makarating sa kanilang destinasyon sa Europe. At pagdating nilang mag-ama sa London, malalaman agad ni Tricia kung bakit ganoon na lang ang pagkainip ni Madam Yasmin. Magsisimula na sa susunod na kabanata ang labis na kakaibang karanasan ni Tricia at masasangkot din si Alex, ang kanyang pinakamamahal na kanyang inirekomenda bilang private chauffeur ng kanyang amo. But first, alamin muna ninyo ang shocking na masasaksihan ni Tricia pagdating nila ng kanyang amo sa London. Abangan.